Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Palace Press Officer, Yusek Claire Castro, tungkol sa plano ng iba't ibang grupo ng OFWs na hindi magpapadala ng remittance dito sa Pilipinas. Ang tawag nila Zero Remittance Week. So, may pahayag po ang Yusek Claire Castro tungkol nito. So, sa Philippine News Agency, remittance stoppage won't just affect government, Palace warned. So, may babala. Malacanang on Tuesday warned that the planned Zero Remittance Week by certain groups of OFWs supporting detained former President Rodrigo Duterte could have repercussions beyond the government. Makaka-epekto ito ng malaki, hindi lang gobyerno kundi beyond. Ano yung beyond? In a press briefing, Presidential Communications Yusek and Palace Press Officer Claire Castro appealed. Ayun, nagmakaawa. First time ata na marinig ko na nag-appeal siya. Nagmakaawa. Appealed for calm after groups like Maisog Croatia in Europe bared plans about a supposed week-long remittance stoppage in protest of the arrest of Duterte by the Interpol and his eventual imprisonment in The Hague, Netherlands. Castro said the government was just enforcing the law in allowing the arrest of Duterte, who is facing crimes against humanity charges before the International Criminal Court for his bloody war on drugs. Ito yung exact statement ng Yusek. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klasing isyo. Yan. Grabe nagbago na ang ihip ng hangin ng ating Yusek. Dati-dati matapang bardagulan. Palengke style. Laban sa laban, sinisira ang mga Duterte. Pagdating dito, Zero Remittance Week, nako, kalmado na siya. Mahinahon lang po tayo, mga kababayan. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. Anong batas? Umiiral nga ang batas natin dito. Umiiral ang ating justice system. Bakit nyo ipinagkanulo ang dating Pangulo? Yun ang kinagagalit ng mga kababayan nating OFWs. Nasasaktan po sila. Tingnan nyo yung sakit na nararamdaman nila, gumastos po sila ng malaki. Nagbiyahe galing sa iba't ibang bahagi ng Europe, Amerika, gumastos ng malaki, nagbiyahe papuntang The Hague, Netherlands para mag-attend sa Grand Rally noong March 23. Sana maintindihan po rin ninyo na maraming nagmamahal na OFWs kay PRRD. Makarelate sana kayo sa damdamin ng mga OFWs. Kaya kung ganito ang naisipan nila, intindi ninyo kung yan ang gagawin nila. Dagdag ko lang may mga sinasabi pa siya dito. Sana po ay maging patas. Anong klaseng patas ang sinasabi niya? Sana po ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan
ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Talagang natataranta po sila. Natataranta ang palasyo. I'd like to make my statement clear. I am not calling, hindi ako nananawagan na ipatuloy. Naiintindihan ko ang damdamin ng mga OFWs na nagplaplano niyan. Mas maganda, huwag sana. Huwag. Kailan kung yun ang gusto nila, edi respeto natin sila. May kanya-kanya po tayong pagpapahayag ng damdamin at saka yung corresponding aksyon. Sana po ay maging patas. Paano maging patas na nasasaktan nga sila sa kanilang pananaw. While Castro emphasized the importance of peaceful dialogue, she also pointed out the broader impact of the remittance halt, especially to families dependent on financial support from their loved ones abroad. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaring ipadala sa pamilya nila, hindi lamang po gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang pamilya. Of course, maapektuhan ang kanilang pamilya, but that's the risk. Alam nila maapektuhan dahil pamilya nila Kaya nga nag-OFW sila, nagtrabaho, malayo sa pamilya, para sa pamilya. Alam nilang maapektuhan ang pamilya nila. But then, dahil nga sa sakit na nararamdaman nila, it's their way of protesting. Sana maintindihan po ninyo ang saloobin ng ating OFWs na kung gagawin man nila yan, it's their choice. Talaga pong maaapektuhan ang gobyerno pag ang gumalaw mga OFWs. Dito, Maisog, Croatia lang ang nabanggit. I don't know ang ibang mga OFWs sa ibang countries kung may ganito ba silang balak. Malapit na po ang birthday ng Pangulo. Anong sabi ng Jose Castro? Kantahan daw ng happy birthday. Kaya lang, galing ba sa puso ang pagkanta niya ng happy birthday o may halong, I don't know. Pag-usapan natin ngayon ang post ni Secretary Juan Ponce Enrile tungkol sa plano ng ilang grupo ng OFWs na Zero Remittance Week. Ang unang nag-react nito si Jose Claire Castro na sabi niya, huminahon lang tayo, mag-isip-isip dahil hindi lang gobyerno ang maapektuhan, pati pamilya nyo ay appeal. Nanawagan siya na kung pwede mag-isip-isip daw ang mga OFWs yung consequences, yung magiging epekto pag hindi kayo magpadala. Ito, Secretary Juan Ponce Enrile, meron din siyang babala, reminder, babala ba o ano. Binanggit pa nga niya ang Congress. Baka may gagawin ng Congress na hindi maganda para sa OFWs. Kaya, basahin ko. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. So take note, lahat sila maamin na may matinding epekto sa bansa pag tutuhanin ng mga OFWs natin na hindi sila magpapadala. Adverse effect. Kaya nga si Jose Claire Castro, nag-appeal na siya Yung dating matapang na bardagulan, uminahon lang tayo, mag-isip, pamilya nyo maapektuhan din.
So ito naman, Secretary Enrile is, think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Ang pagkakaintindi ko dito, opinion ko lang, parang hindi sariling desisyon ng mga OFWs yung hindi magpapadala. Para bang may nagsulsul sa kanila. Kaya sabi niya, advice. Whoever advise Filipino OFWs. So, meron bang nanulsul sa inyo, mga kapatid nating OFWs? Sumagot kayo kuno, mag-comment kung may nagsulsul. Kasi yan ang hinala ni Secretary Enrile. Sinulsulan kayo para hindi magpadala. Okay, ito. As I said before, sabi niya, for every action, there is always a possible counteraction. Yes, of course. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Yun, ito na. Bantayan niya. What will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. Anyway, ano man lang sa kanya, para bang senaryo lang. So in a way, mag-isip kayo mga kababayang OFWs. Baka daw gantihan kayo ng mga kongresista. I-cancel ang tax privileges ninyo. Okay? The OFWs, sabi niya, are income tax-free on their earnings abroad. Baka daw, pag ituloy nyo yan, hindi kayo magpadala, later on, ang mga kongresista, magpataw na ng buwis, mag-income tax na kayo. Okay? Mag-isip daw kayo. They do not pay travel taxes. Baka later on, magbayad na kayo ng travel tax. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax return. Ang dami nyo daw mga privileges eh. So mag-isip kayo. Mawawala daw. Baka daw mawawala itong mga tax privileges nyo kung ituloy nyo na hindi kayo magpapadala. So,